I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates. Nako naman talaga. Well guys, kanya-kanya tayong opinions, kanya-kanya kami opinions ng mga political content creator. Siyempre, dahil dito sa mga nangyayari sa bansa natin, maraming nagtatanong, sino ba ang nanggugulo sa bansang ito? Eh di ba, alam nyo naman kung sino? Sino bang nagsasabi na BBM resign, BBM resign? Nagrarally sila, no? Kung saan-saan, lalo na sa Liwasang Bonifacio. Ang hindi ko maintindihan, bakit? Anong kasalanan ni Pangulong Marcos Jr.? Nagtatrabaho siya ng maayos. Bakit pinipilit nilang pababain sa pwesto? Sinong ipapalit nila? Yung walang alam? Mamatay tao? Bakit nasabi ko? Di ba? Pinagbantaan ng Pangulo. Nasa article of impeachment yan, guys eh. So, there's a possible na talagang pwedeng gawin yan sa Pangulo. Dahil sa sitwasyon ngayon, medyo na malalagay na sila sa alanganin, kailangan nila gumawa ng paraan. Sabi ko nga, marami pa silang gagawin, para lang sirain ng Pangulo. Pag hindi nila nakuha yan, ang kanilang gusto, sigurado, either assassinate or ano pang dapat nilang gawin. Ngayon, may balita dito guys. Nakita niyo dito sa June 12, araw yata ng independence yan. Independence, correct me if I'm wrong. Siyempre, may mga magrarally na iba't ibang grupo. Siyempre, may balita, mga kababayan. Para kumpleto detalyado, basahin ko sa inyo. Ayan, sabi po ni Mr. Tulfo, Pro-Sara Groups may plano umanong paglusob sa Malacanang sa Hunyo 12. Ayan na naman, mga kababayan. Talagang napaka, nila talaga, ang sama ng pag-uugali, no? Kumbaga, hunger and power. Naks naman, gutom na gutom sa kapangyarihan. Bakit? Tagilid na po sila eh. Diba? Makukorner na talaga sa mga nangyayari eh. Lalo't nagpalit ng liderato ang Senado, siguradong tuloy-tuloy ang impeachment, no? Nako. Tapos ngayon, si BBM ang punterya. Bakit? Kasi naman guys, gusto nila pabagsikin ng Pangulo. Pag ma-take over nila ang Malacanang, lahat ng kaso sa side ni Duterte, ni Sara Duterte, lahat yan, ma-watch out lahat. Di ba? Ika nga mawawala lahat yan. Mabaliwala lahat yan. Tanggal lahat yan. Balik sa dati. Pati yung si Kibulok, for sure yan. Makalaya. Ganun lang yun eh. Kaya, hindi tayo papayag na ganun ang gagawin nila. Na wala naman silang sapat na kaalaman para mamuno ng bansa. Kulang sa pag-iisip, nga, sa estratehiya, idea, abilidad, wala. As in, palpak. Yan ang sinabi po ni Mr. Tulfo. June 5, 2026. Di ba? But today is June 6, 2026 na. Dahil madaling araw guys, no? Ibinunyag ng veteranong kolumnista at broadcaster na si Ramon Tulfo sa kanyang Facebook post ang di umano'y planong pag-atake ng mga grupo ng sumusuporta kay Vice President Sara Duterte sa Malacanang sa darating na araw ng kalayaan, Hunyo 12. Tingnan nyo kung gaano kagahaman. Sino ba yung nasa likuran to mga to? Yan. Ba ang gusto nyong magiging pinuno? Mahilig mang-agaw? Maghilig maghasik ng lagim? Nako po. Mamatay tao. Ganun yun eh. I think God will, will make a way. For sure guys, no? Ang Panginoon ay talagang nakabantay, no? Lalo na sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Hindi papayag na mapatalsik sa pwesto kasi siya ang nag-ahlal through eleksyon ng taong bayan. Kaya nga dito sa mga ginagawa nila, sa mga hakbangin nila, gustong lusubin ng Malacanang, tingnan nyo naman ang mga ugali nila. Dinadaan nila sa dahas.
Kaya hindi tayo papayag. At syempre, hinihiling ko lamang mga kababayan yung dasal, no, ninyo para sa mahal na Pangulong Marcos Jr. sa bansa natin at saka buong gabinites na magkaroon ng kapayapaan at siyempre proteksyon kay Pangulong Marcos Jr. Ayon pa sa Tulfo, nakatanggap siya ng impormasyon mula sa kanyang Twitterbird source na dumalo sa isang meeting sa Kamkrami. Tinalakay umano ng meeting ang tungkol sa planadong paglusob sa Malacanang ng pro-Sara groups at ang mga hakbang para sa seguridad at depensa ng Malacanang sakaling matuloy ang naturang plano. God is good all the time. Hindi sila magtatagumpay. Ayon pa kay Tulfo, nakatanggap umano ng Philippine National Police ng mga intelligence report na pangunahan umano ng isang religious group ang naturang planong pag-atake sa Palasyo UC. Anong klaseng religion ito? 'Di ba? Hindi natin alam. So I hope ang religion na ito, wag na kayo makisawsaw. Focus na lang kayo sa pagtuturo sa salita ng Diyos sa loob ng simbahan para marami pa kayong mailigtas na kaluluwa at magbalik loob sa Panginoon. Ang tanging gawin lang ninyo siguro is yung pagdasal ng bansa natin magkaroon ng pagkapayapaan at pagkakaisa. Hindi yung sasama kayo sa isang rally na talaga namang ang hangarin ay pang-aagaw o manakit. Ano bang klaseng religion kayo? Ano bang tinuturo sa simbahan? Sa bagay, sabi po ng Biblia, mag-ingat sa mga bulaang propeta, nagpapanggap, ginagamit ang pangalan ko para makapaglinlang sa kapwa. Yan ang pakatandaan nyo guys. Kung sino ka man na grupo na ito ng religions, huwag mo nang ituloy yan. Dahil mas higit ang ipaparusa sa inyo ng Diyos sa mga pinagagawa nyo. Di ba? Planado ang kanilang pag-atake sa palasyo. Kaya siguro, nagkaroon ng meeting kanina guys dyan sa Kamkrami na kung saan ay binunyag din ni Tulfo, no? Narito ang buong post ni Tulfo. My Twitterbird who attended the meeting in Kamkrami says that agenda was to plan storm Malacanang by pro-Sara groups on June 12 to coincide with the Independence Day. The Philippine National Police PNP has received intelligence reports of planned attack on the palace to be led by the religious sect. According to my Twitterbird, the conference tackled the defense of Malacanang. Nako po. Yan po yung post ni Mr. Tulfo guys. Kita nyo yan? May Twitterbird daw. Attend the meeting in Kamkrami says that agenda was the plan to storm Malacanang by pro-Sara Duterte on 12 to coincide with the Independence Day. Sinama talaga sa Independence Day. Tingnan mo kung gaano sila kauhaw sa kapangyarihan. Iluluklok nyo yung puon ninyo, wala namang alam yan, kundi puro paninira. Mayroon bang achievement? May ambag yan? Wala eh. Diba? So sa tingin ninyo, hindi kaya nakikita ng majority itong pinagawa ng Duterte na ito, na si Sara Duterte? Yung mga alipores niya. So do you think papayag ang taong bayan? Of course, hindi. Magkakagulo yan talaga. Kaya wag niyo pilitin na yung gusto niyo. Kung yung mga followers ng Pangulong Marcos Jr. ay nako, hindi ka siya salinita guys, So ayun mga kababayan, ano pong kapalagayan nyo? So I hope hindi na sila magtuloy at manahimik na lang. Hintayin na lang yung eleksyon. Makonvict ba o hindi makonvict? So anong palagay nyo guys? Ano ba lang mag-comment? Sa ating comment section. Ayan, Abante News, Tortisi, mga pro-Sara group lulusob sa Malacanang sa Hunyo 12. Di try nyo kung kaya nyo. Diba? Binunyag ng veteranong kolumnista at broadcaster na si Ramon Tulfo sa kanyang Facebook post ang dumayo ni planong pag-atake sa mga grupong sumusuporta kay Vice President Sara Duterte sa Malacanang sa darating na araw ng Kalayaan 12. You see? Ayan si itong Vice Presidente. Kung ang ginawa dito guys, tulungan sana si Pangulong Marcos Jr. Di mas maganda, di ba? Hindi yung sisirain mo pa
Pag sinira mo kasi ang isang pangulo, sinira mo ang sarili mong bansa. So, nakakalungkot yung mga ganong klaseng tao. Sa totoo lang. Sayang yung, yung pangalan na dinala mo. Wow. So, do you think guys, itong ginawa ng mga Duterte na ito, yan ba'y makakatulong kay Sara Duterte kung tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028? Nako, may kaakibat na yan guys ha, consequence. May kapalit yan, yung mga pinagagawa nyo, may kapalit yan talaga. Sa totoo lang. Kaya, sana ihinto na nila yung ganyang pagrarally. Nakakaabala sa daan. Well guys, kayo po, ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Well, sana wag yun na ituloy yan kung may bala kayo dahil hindi kayo talaga magtatagumpay. Si PBBM pa, alam na ang kilos. So dahil dito mga kababayan, sabi pa dito ni Montol po, ayan pa, my Tweety Bird who attended the meeting in Krami says the agenda was the plan to storm Malacanang pro-Sara group on 12 to coincide with the Independence Day. Wow! The Philippine National Police, which is in payment, was received intelligence report of planned attack on the palace to lead by religious sect. Ang tanong, magtatagumpay kaya kayo? Ano bang kasalanan ni PBM? Wala nung sa kasalanan Ang nagtatrabaho lang yung tao. Walang personalan. Ika nga. You know? So, itong mga ito, hindi magtatagumpay mga yan. Hanggang ano lang mga yan. Hanggang lang salita, wala naman sa gawa. So, yun, mga kababayan. According to Tweety Bird, ayan the Philippine National Police nga has received intelligence report. Biro nyo yun, mga kababayan. So, ibig sabihin, malakas itong intel ni Mr. Tulfo. According to my Tweety Bird, the Confres tackled the defense of Malacanang. See? Sana wag nilang walang bahala itong June 12 na rally. Baka mamaya biglang bulusok, hindi kayo nakapag-prepare. Mahirap na. Ito pa mga kababayan, kasi sabi kahapon yata yun. Yung isa sa mga post ni Ramon Tulfo, ayon po sa kanyang Tweety Bird, next naman kasalukuyan, nagmi-meeting ngayon ang lahat ng PNP Regional Director sa Camp Crame. Biglaan ang meeting. Ipinatawag ang mga regional directors at mga hipi ng iba't ibang units. Closed door ang meeting. Walang media nandoon sa conference si DILG Secretary John B. Cremulya. Di pa malaman kung anong pinag-uusapan nila. OMGos. Ayan guys Well, alam nyo mga kababayan, siyempre baka nagkaroon sila ng confirmation na talagang mayroon nga talagang planong paglulusob sa Malacanang. So dapat magiging alerto ang ating kapulisan, hindi lang po ang lahat ng kasanduloan. Kasi alam nyo, sabi ko nga, tagilid talaga sila, as in hindi natin alam kung ano po ang plano nila talaga, kung ito totoo man o hindi, pero dapat magiging handa lagi. Sa Mindanao kasi maraming mga iba't ibang grupo nalulusob dito, magkakaroon ng kaguluhan. Alam niyo, sabi nga nila ng ibang mga netizen, mas maganda pag mayroong dapat mag-declare si Pangulong Marcos Jr. ng martial law. Agree ako, para sa katahimikan mga kababayan. Sasabihin nila, kasi pag may, sabi na naman ng ibang mga dilis, silent martial law, sabi ni Basti. Paano naman guys, kung halimbawa magkaroon ng martial law, bakit nga ba? Ginugulo ang bansa Walang katahimikan, my gosh. Walang katahimikan, ginugulo ang bansa. Ano ba ang gagawin ng isang chief executive? Pabayaan na lang? Ayaw naman ng Pangulo na magkaroon ng magdanak ng pula sa mga kalsada dahil sa kaguluhan. Di ba? Ayaw naman natin ng ganun. Kahit sino naman mga kababayan, di ba? Kailangan maging tahimik. Parang sa ganun maliwalas ang takbo ng daloy ng ekonomiya ng bansa. Hindi tayong mga Pilipino, kumbaga, naaasiwa, nga,
sagabal sa hanap buhay araw-araw. Ang tanong dito, no, sino ba nga ba ang umpisa at punot dulo ng kaguluhan sa nangyayari ngayon? Eh di ba? Tulad niyan, ang Duterte camp, ika nga. Oh, kung totoo itong supporters ni Sara Duterte, sino ang nasa likuran niyan? Aba, kayo na po ang mag-isip. Hindi na po normal ng ganitong klaseng kalakaran. Aba, nakakaalarma. Oh, kaya nga sabi ko bakit galit na galit sila kay PBBM? Hindi naman pala away yung tao, nagtatrabaho ng maayos. Wow, majority po ng Pilipino, nakikita kung ano ang galaw ng Pangulo. Nakikita kung sino ba ang nagtatrabaho. Nakikita kung sinong tamad, sinong lakwatsera, sino ang naninira, sino ang nagsasabi, BBM resign. Yung tipong iluklok mo, yung isang tao, na wala namang kaalam-alam. Di ba? Sobrang nakaka-embier na sa gabal sa trabaho. Sana po mahinto na ito. Huwag naman masyadong kawawain yung bansa natin, yung mga maralita, kawawa sila eh. Imbes tumulong lang talaga kayo sa pagbigay ng tulong sa mga kapwa nating Pilipino, lalo sa mahihirap. Yan pa. O sinisweldohan kayo ng taong bayang, my gosh. Tapos paglingon mo sa Senado, ganun din. Duterte Black din, senador ang nanggugulo, pinamumunuan yung worst na senador sa kasaysayan ng Pilipinas, si Cayetano Alan. Biro niyo yun. So yun mga kababayan, so sabi ko nga, pagdasal po natin na sana magkaroon ng kapayapaan sa bansa na ito. My gosh, dekada na po, ganito na lagi. Mayroon tayong napakabait na pangulo, pero ginugulo. Inaaway siya. Gustong agawin yung palasyo sa kanya. Di ba, hindi ba kayo makapaghintay 2028 kung talagang malakas kayo? Di ba? Malakas kayo sa social media. Ang tanong, malakas kaya kayo sa majority ng Pilipino? Well, I don't think so. Di ba? So yun, dasal lang mga kababayan. Tayo, pare-pareho tayong Pilipino, nagsasakitan. Tapos, ang mas kawawa, ang nagsasuffer, di tayo rin. Ay nako. Alam niyo sa mga nangyaring ganito, himbis makakuha tayo ng seat dyan sa United Nations, parang umuurong yata. Hindi, parang umuurong. Kasi, guys, nakikita tayo sa buong mundo. Di ba? International, nababalita tayo. Ay, nako. Kaloka talaga naman, oo. Well, basta dasal lang po, no? Katahimikan, kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan para sa ikaayos ng bansang ito. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Follow me and likes. Hit the button bell para lagi kayong updates. Bye and babush. God bless Philippines. There's more guys. Bye everyone.